Guys, for today's video, ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang mga bagay-bagay about CIMB UpSave account or CIMB savings account. Yan. Ang i-discuss natin ay ang mga 5 bagay na magugustuhan mo about CIMB at siguro mga 5 bagay na pwede pang i-improve kay CIMB. So, samahan niyo ako for today's video. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and other good financial practice na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Hi guys, so good morning sa inyong lahat. Yes, kakatapos lang natin or kakakonclude lang natin ng ating Road to 50K milestone. And now, meron naman tayong panibagong milestone which is the Road to 75K. And pag-uusapan natin yan later on. But for now, let's jump right back to our topic which is the CIMB UpSave or the savings account. Okay, so before we go to the 5 things, mag-discuss muna tayo briefly ng background about CIMB UpSave account. So sabi nila, it's a high-rate savings account that you can open online. You just need to sign up by downloading the CIMB app. There's no initial deposit when you open an account and also there's no minimum balance. So hindi tayo matatakot sa mga service charges na if we go below the minimum balance required ng mga banks. And the base interest of UpSave account is 2.5%. Para din siyang Uno Digital Bank na merong linkage or integration with GCash. CIMB Bank is a member of the PDIC, so insured ang deposits natin up to 500,000 pesos. And also, this bank is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, na-discuss na natin ang brief background about CIMB Bank. Ngayon, pag-usapan na natin ang 5 bagay na magugustuhan mo about CIMB. So, simulan na natin sa number 1, which is free InstaPay transfer. So, free talaga siya. Wala kang babayarang any fees. So, isa to sa mga bangko na makakatipid ka, lalo na pag in and out ang pera mo sa bank account mo. Diba? 15 pesos din or 10 pesos din or 8 pesos din ang InstaPay charges. Ang laking katipiran mo na yan kung madalas ka nagbabank transfer. For comparison, si Uno Bank, free din ang InstaPay transfer right now. Si GoTime, merong 3 InstaPay transfer per week. Si Cbank naman, merong 15 InstaPay transfer per week. And yung recently na discuss lang natin, which is si OwnBank, free din ang InstaPay transfer niya as of this time. Okay, so punta na tayo sa number 2, which is kay CIMB Savings. After mo mag-open yan, pwede ka rin mag-open ng Fast Plus account. Itong Fast Plus account na to is a current account. Diba? Kunyari, mag-withdraw ka, makikita mo savings and current. Sa current account kasi, dito ginagawa madalas talaga dapat ang most ng mga transaction. Yung talagang yung in and out ng pera. Pero nasanay na lang tayo kasi personal use lang naman natin at hindi naman tayo business. Kaya sa savings natin, ginagawa yung mga transaction natin. Pero for a business, ang current account ay malaking tulong para sa kanila. Possible din kasi na mabigyan sila ng capability na mag-overdraw, meaning makapag-withdraw over their balance. So, more on that kapag nag-discuss tayo all about current accounts. Number 3, which is once you have a CIMB UpSave account, ino-open din niya ang possibility for you na magkaroon ng Revi credit, which is by far, I think this is one of their best product offering. Siyempre, dagdag mo na rin yung G-Credit kay GCash dahil sa kanila rin naman yon. So, sa akin, nagsimula ako ng binigyan nila akong 30,000. And then, nag-increase nung wala naman akong ginagawa. Hindi nga ako nanghihiram. Ginawa pa nila 60,000. Napakagalante nila in terms of providing loan service. Number 4, laging may promo si CIMB about their interest. Nagre-range yung interest from 6% hanggang 12% interest on your savings. Lagi tayong ine-encourage ni CIMB mag-save sa kanila because of their high interest promos. Diba? 6.5%, 12%. Wala ka namang misyong gagawin. Hindi katulad ni Maya na kailangan mong mag-pay ng bills, mag-complete ng 30,000 ba yun, 35,000 para makuha mo yung 10%. Ito, napaka-simple lang. Parang you just need to maintain your balance or you just need to increase your balance. Magkakaroon ka na ng additional increase ng interest. Yun naman ang kinagandahan kay CIMB. Number 5, last but not the least, is integrated siya kay GCash. So kung nag-create ka ng account via GSave,
then pwede mo siyang mai-open sa CIMB app. And from CIMB Bank, mas marami ka nang magagawang function kesa dun sa module or dun sa app na nakalagay sa GCash. Pero the integration, napaka-seamless ng deposit and withdraw from CIMB papuntang GCash, GCash papuntang CIMB. Lalo na kung madalas mong ginagamit yung GCash mo at naglalaman ka ng malaking pera dyan, madali mo lang mailalagay yan sa iyong bank account na CIMB at mas secure. Pag nag-down ang app ng GCash, ma-open mo pa rin or may access ka pa rin sa pera mo dahil nasa GSave siya, ay mabubuksan mo sa CIMB app, then hindi ka nawawala ng access sa inyong account. Okay, so much for the good stuff. Ngayon, ano naman yung mga 5 bagay na dapat siguro tingnan ni CIMB at pag-aralan kung paano siya mag-i-improve dyan? Okay, sa number 1, medyo na-discuss natin yung promos, diba? Pros nila yon kanina dahil matataas nga. Pero medyo technical yung mga promos nila. For our normal Pinoy, I guess hindi agad mag-grasp yung gusto nilang sabihin. Take for example ito. So ito, sabi nila, Fly High Deposit Interest Promo. Cap Better Savings, no cap. Get 5% per annum interest on all your balances just by maintaining it. Plus, earn 12% per annum interest on your incremental average daily balance growth. Pero pagdating na dun sa plus earn 12% per annum interest on your incremental average daily balance growth. Medyo kadalasan, most of the people, pwedeng hindi na nila naiintindihan yung line na yan. And kung titingnan natin yung eligibility and mechanics, which is ito, katulad niya, no cap on all your balance, 5% per annum, rate is inclusive of base rate, 2.5%, etc., and other promos. And then incremental ADB growth compared from the previous month's ADB, no cap. Para sa mga may alam sa mga banking terms, yes, maiintindihan mo. Pero paano yung mga normal one lang? So, medyo technical and hindi in layman's term ang explanation ng mga promos nila. And because of that, they might think na 12% ang interest nila. Punta na tayo sa number 2, which is the crediting of the interest from the promo takes 14 business days after the promotion ends. Kung i-compare natin yan kay Maya, kay Cbank, nakikredit naman kagad. Pero sa kanila, after 14 days pa. Okay, number 3. Number 3, I know the standard from the banking industry uses average daily balance in computing the interest, and the net interest income is credited after the month. So, yun talaga yung standard practice. For me, ito yung medyo hindi ko gusto. Kasi meron ng mga ibang banks na nag-o-offer ng daily interest crediting. And when it's daily interest crediting, nagiging compounded na rin siya on a daily basis. So baka naman si IMB pwede yung tingnan para magkaroon din kayo ng daily credit. Malaking encouragement yun sa mga depositor na magbangko kasi nakikita na nila or natatanggap na nila kagad yung kita ng pera namin. So ako talagang, wow, naka 30 pesos ang interest ko ngayong araw. Gusto ko pang dagdagan, gusto ko pang lumaki, na motivate pa ako na magdagdag pa ng pera sa aking bank account. Na yun ang ginagawa ko talaga kay Cbank. Okay, number 4. Yes, you only need to have one valid ID to open account, but medyo strict sila sa other documents after mong makakapag-open ng bank account. Ano ibig ko sabihin? Okay, so yes, makapag-open ka ng app save account mo. Pero later on, magkakaroon ng notification dyan sa app mo na nanghihingi sila ng financial documents as proof of income. Yung proof of income pa nila is medyo talagang strict. Ewan ko ba? So talagang kailangan 2316, kailangan payslip, or kailangan COE ang kailangan. Ano ibig sabihin nun? So, ang pwede na lang talaga magbangko sa inyo is mga empleyado lang ba? Or yung mga business na nagbabayad na ng tax? Paano kung mga simpleng tao lang na tipong tindahan na hindi naman nagbabayad ng tax or ng 2316, di ba? Paano yun? So, hindi sila ang target market nyo? Yun ba ang ibig nyong sabihin? If you compare that with other banks like Maya, wala naman hinihing ganun. Ano pa ba? Uno Bank? Wala din. Cbank? Wala din. Pero recently nag-open ako ng bank account with BDO. Yung in-open kong bank account is Dollar Kabayan Savings. So, talagang hihingan ako ng proof of financial capacity. Hindi naman ako empleyado. Wala akong legal documents like that. Pero binigay ko sa nilang proof of income is remittances ni YouTube. So, yun pa lang, tinanggap na nila. So, ibig sabihin, mas lenient pa sila kaysa kay CIMB. Yun na lang yung example kong yun. And dollar savings account pa yung inopen ko, which should be na mas strict sila sa requirement. Pero, hindi naman ako hinanapan ng 2316, hindi naman ako hinanapan ng payslip, hindi naman ako hinanapan ng COE. Ewan ko
That's my experience and that's what I don't like about CIMB. And kapag hindi mo pa na-provide yung mga requirements na yan, i-close nila yung account. Pero if you want to know more about that, you can search nyo lang sa Google, CIMB close account. Makita nyo under Reddit, maraming information about that. Last but not the least, number 5, they have already discontinued their free life insurance as of April 2023. Previously kasi, mag-open ka ng AppSave account, you maintain a balance, and then bibigyan ka nila ng free life insurance. Ngayon, totally wala na. Hindi ko alam. So, baka dahil promo, pero wala na. Anyway, yan ay based on my experience and information available over the internet. So for my question of the day, what's the best feature na nagustuhan nyo about CIMB Bank? So sagutin niyo yan sa comment section sa baba. At kung sino man ang mapili ko ay mananalo ng 100 pesos GCash. And also guys, meron tayong 2 lucky winners of 50 pesos GCash sa mga magko-comment ng hashtag Road to 75K. Yan. So guys, tapos na tayo sa 50K. We are now on our road to 75K milestone. And comment nyo yan sa baba. On my next video, i-announce ko yung mga winners. So yun lang muna for today's video guys. But before we end this video, mag-shoutout muna tayo. At shoutout kay... Okay, shoutout kay Ervin Vallasera 3906. Kuya, shoutout po. Dami kong natutunan diskarte lalo na sa Maya GCash for emergency purposes. Lalo na paano diskarte sa pagbabayad. By Joy. Gamit ko lang ang account ng asawa ko. Okay, so thank you po at Ervin Vallasera 3906. Thank you so much for watching and supporting my channel. And asahan nyo po tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng information sa inyo that will enrich your financial intelligence. So thank you for watching guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala namang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest information sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!